malakas, doon kakapit. Kaya nga dito natin mapapatunayan na walang patutunguhan ang alyansa ng Bagong Pilipinas Senatorial Slate ni BBM. Ang PDP laban ni Tatay Digong buong-buo pa habang ang alyansa ng Bagong Pilipinas ni BBM watak-watak na. Kaya mga classmates, yung 10 ng PDP laban, yung 10 na itinaas ang kamay ni former President Duterte, yun ang iboboto natin. Yeah. Nagpapanik eh. Nagpapanik na nga ang mga kandidato ng Alyansa Bagong dahil nasasabay sila sa nasasabay sila sa pagbulusok ng rating ng Pangulo. Alam mo, ang ginawang sakripisyo ni Presidente Rodrigo Duterte, na nakita na sa bayan ng Pilipino na kung ang isang dating Pangulo ng Pilipinas na kinagigiliwan at minamahal ng taong bayan. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. O, kita nyo na. Sabi ko nga sa inyo, watak-watak na, wasak-wasak na ang malansa. Alyansa. Nagkawatak-watak na at merong nanlalaglag na. Bakit? Bakit sino ba tong nanlalaglag ng tao na ito? Bakit nilaglag mo ang mga kasama mo? Alamin natin yan ha. At sino ba yung nagsabi na parang pinagtatanggol niya pa yung bagsak ang rating. Dahil daw di umano, baka daw nagpapakalat yung mga fake news. Kunang tipaklong naman. Ang alam namin, naku, baka meron kang kinalaman dyan, di umano, sa pagpapakalat. Naku, abangan nyo sa dulo ng ating video. Sino ito, blind item? Sino ito, na tumatanggi at pinagtatanggol ang kanyang boss? Ngayon, hindi niya alam siguro kung bakit bumagsak ang rating. Yan ang alamin natin mga kasama. Kayo ba? Ano ba sa palagay nyo? Pero siyempre, bago natin simulan ang ating talakayan at reaksyon, isang like, isang share, samahan mo na subscribe at i-bell all nyo. Umpisahan na natin, pero bago yan, i-like nyo muna yung video at i-share agad. Para mas maganda, maganda ang ating pag-uusap. Ito na. Naku po, merong tatawa dito sa pag-uusap na to. Mukhang wala ng patutunguhan ang alyansa ng Bagong Pilipinas Senatorial Slate ni BBM. Sinabi na na kasi dahil ang mga kaalyado ni Manny Pacquiao at ang kanyang kampo, habay ang inendorso ay ang PDP laban Senatorial Slate. Hay nako, eto na sabi ko sa inyo mga kasama. Nako, paano kaya ipapaliwanag ito ni Kuya? Paano mo ipapaliwanag sa mga kasamahan mo yan na nilaglag ng iyong kasamahan ang alin? Sino ang sinuportahan? Di ba mga kasama? Sinabi na eh. Ano kaya sasabihin ng mga kasama na to? Sige na, hilutin mo. Kailangan maging tayo solid. Hindi ho. Taga Mindanao, pag sinabing Mindanao, alam nyo na kung sino ang susuportahan yan. Di ba, taga Mindanao? Sige, type nyo sa comment section. Solid po, Duterte +2. Yan ang aabangan natin sa Mayo. Malapit na ho, konting kembot na lang konting kembot na lang. Makikita natin sa mga tarpaulin ng One Pacman Party List. Ang kanilang ini-endorso ay sina Senator Bato. Ayun party list sige, tignan natin lalakihan ko mga kasama para tignan nyo naman. One Pacman Party List, ang ini-endorso si Senator Bato, Senator Bongo, Senator Marcoleta. Paano naman? Anong sasabihin ng mga kasamahan mo, boss, amo, manager? Ibig sabihin, wala na talaga, laglag na talaga, nilaglag talaga, ganun ba yun? Kasi may party list ho to, si boss, amo, manager. Siyempre, ang kapartido niya ay yung alyansa. Alyansa. Tapos, ito makikita sa tarpaulin. Naku, baka sino may Ang problema nito, kapatid niya pa.
ang tatakbo, number 32 party list. Oh, kapatid ni... Ano ito? Ano ito? Bukod doon, meron pang mababanggit na pangalan dito. Sabi dito, PDP la, Tolen, kumalas na rin? Anak ng bugi. Talaga ba? Ay, abangan natin, tingnan natin ha. Rosa, dating Senator Manny Pacquiao, Senator Bongo, at Rodante Marcoleta. Yan na. Ay, bakit ganito? Eto ho, magkakapatid na Pacquiao ata to. Si Lori Lee at si Bobby. Tapos nasa gitna, katabi ni Senador Bato at Senador Bongo, si Boss Amo Manager. Wow, Boss Amo Manager kasi nagkamali ka kasi ng pinuntahan eh. Oo, ang problema lang, maganda sana kung hindi ka nagpakita ng kahinaan noon. Akala mo kasi ang mga Duterte ay wala ng pangalan. Mali yung strategy, mali yung timing mo eh. Malakas ka, sa malakas, meron kang pag-asa. Kaso, napunta ka lang sa maling kasama. Kita mo yung dalawa. May pag-asa patuloy yung dalawa. May pag-asa yung dalawa. Inendorso ni BP Sara eh. Si Miss Amy, tsaka si Miss Camille. Ang lakas ngayon ang pangalan ni Miss Camille ngayon. Diba? Pero kung dati, Boss Amo Manager, hindi ka umalyado dito sa mga alyansa, di sana kasama ka nila, nakapasok ko pa sa dalawa, sa pang-11 o pang-12 sana. Kung una pa lang pinakita mo na ganyan ka pala, ay yung mga kapatid mo nakasimpantya sa mga Duterte, ngayon hindi na may hilot to Boss Amo Manager. Oo, hindi na kayang hilutin yan. Sana noon pa. Nagpakita kang gilas ka na. Wala tayong magagawa dyan, Boss Amo Manager, ha? Oo. Hindi ba dapat ang kanilang ini-endorso ay ang senatorial slate ni Manny Pacquiao na alyansa ng Bagong Pilipinas? Tama. Hindi ang kanilang katunggali na PDP laban. Tama. Isa na rin sa nanlaglag under alyansa ng Bagong Pilipinas senatorial slate ay si Senator Francis Tolentino na makikita sa kanyang story post. Ayan, ito na sinasabi natin. Sino pa ba ito? Kumalas na nga ba? Alamin natin dito sa balita na ito ha. Baka mamaya si Robin merong kwento dito na hindi kaya-aya. Pero lilinawin natin, Boss Amo Manager. Kumalas na nga ba ito? Tingnan natin. Pagkukumpara kay dating Pangulong Duterte at BBM, the difference daw between day and night ay difference ng araw at ng gabi o ng kabutihan at kasabaan. Ito'y matapos makakuha si BBM ng pinakamababang trust at approval rating sa kasaysayan ng Pilipinas habang nagsilundagan na ang iba nitong mga miyembro. Ganun talaga, kung saan may malakas, doon kakapit. Ayon pa sa post si Ms. Cusette Laureta Chu, the boat is sinking. Alyansa, Amy and Camille could be the first defection from Alyansa. Pacquiao's one Pac-Man party list is pushing Bato, Go, Pacquiao, and Marcoleta in this tarpaulin. Tio Moreno shared that Francis Tolentino posted this on his story, an article comparing BBM and PRRD, written by Rob Rances, a pro-Duterte personality. PDP Laban's Robin Padilla is also promoting Tol. None of the Alliance senators are being outspoken about taking the side of the admin in sending PRRD to The Hague. None. If trolls lang ang Duterte supporters at fake accounts, why are national-level politicians scared of the backlash? Tama. Oo, tama naman sinasabi. Bakit natatakot? Bakit? Ano nakikita nyo? Kasi nakita nyo nag-party ang mga tao, lumabas at nakipag-birthday, ha? Kaya kayo na-scared? Oy, galingan nyo pa ng husto. Malapit na ho ang eleksyon. Konting kemot. Si BP Sara ho, pumunta na ho ng Tacloban, ng Leyte, ng Samar. Grabe ho yung mga tao, naghihiyawan. Napanood nyo ba yun, mga kasama? Napanood nyo ba? Sa hindi pa nakakapanood ng mga nilalabas na mga video, abang-abang lang, i-compile natin. Kasi grabe ho.
talagang ibang klase yung hiyawan ng mga tao. Paski bata. Duterte! Tsaka, meron tayo nakitang video. Bigay ko na nga kaya sa inyo. Si BP Sara, napakasimpleng tao. Isipin nyo kumakain sa McDo, nakipagkwentuhan sa mga sasambayan ng Pilipino. Talagang ibang klase ito, namigay pa si BP Sara dito. Ito, papakita ko sa inyo Wait lang. Para sabihin nyo naman, Kuya Gus naman. Oo, nanluloko ka na naman eh. Hindi ako nanluloko. Papakita ko sa inyo kung sana malakihan natin. Ito. Maraming salamat sa mga tiga Calbayog City. Mabuhay kayo. Happy Easter sa Si baby, See you. Thank you. One. Thank you. Three. Saan ko ilagay? Thank you po. Simple ang ating BP. Maraming salamat sa mga tiga Calbayog City. Mabuhay kayo. Happy Easter sa di ba mga kasama? Napakasimple ng ating BP. Ibang klase, ibang level. Di ba? Kaya saan ka pa makakita ng BP? Talagang pupunta ng kalsada, mga eskinita. Meron pang bundok eh. Meron pang inakit na bundok si BP. At meron pang parang kumain sila sa isang restaurant. Ganun, kasimple. Hindi mo siya makikita na napaka-arting tao. Hindi kagaya ng iba dyan. Sa bagay, sila na may mga alta syudad, alta alterara. Ano alterara? Yung iba kasi, ayaw na makisalamuha sa mga may hirap kasi mayayaman nga sila. Pero si BP Sara, hindi. Di ba? Lumaking totoong tao. Di ba? Tuloy natin to. Gusto niyo ba tuloy natin to? Papaano na yan ngayon? Maging ang kaalyado ni Manny Pacquiao na siyang miyembro pa naman ng Alyansa ng Bagong Pilipinas sa Senatorial Slate ni BBM ay nilaglag mismo ang alyansa habay inendorso pa ang mga PDP laban senatorial balls. Yan. Bakit? Kasi malakas ang PDP laban. Totoo naman. Saan malakas, doon kakapit. Kaya nga dito natin mapapatunayan na walang patutunguhan ang alyansa ng Bagong Pilipinas Senatorial Slate ni BBM. Ang PDP laban ni Tatay Digong buong-buo pa habang ang alyansa ng Bagong Pilipinas ni BBM watak-watak na. Narito pa ang reaksyon at komento ni Madarahong, panoorin natin. Ang PDP laban lang ang nag-iisang partido na tumatayo laban kay Marcos. Yeah. Yung ibang mga partido sumama doon sa alyansa. Kaya yung alyansa na yan ay kinukumpuni ng iba't ibang mga partido na iba't iba ang pananaw sa mga isyu. Samantalang tayo ang PDP laban ay nananatiling tapat. Isang oposisyon na nagsasalita sa mga kabaluktutan at kagaspangan at yung korupsyon. Tama. Ng pamahalaang Marcos. Pag nanalo lahat ng slate ni Tatay Digong at ni BP Sara, yung korupsyon na yan, wala nang mangyayari dyan. Hindi na uulit yung mga dorobo at mga manggaganto sa kamera dahil matatakot na sila kay BP Sara. Kaya lang naman nila diniin si BP Sara at ginawa ng kwento. Maski si Tatay Digong ginawa nila ng kwento para hindi makabalik sa pwesto. Ngayon, kahit panggigipit ang ginagawa ng mga durobot bakulaw, bumabalik sa kanila. Di ba? Nasaan ngayon yung boses nitong mga to? Wala na. Maski itong si Lulong, hindi na natin marinig. Baka nagtatago na. Di umano. Yung taga Bicol, meron ka pa bang nakikita? May nararamdaman ka pa ba? Wala na kayo. Hindi na kayo mananalo. Lahat ng mga representative nyo, ng mga bata, yung nag-aastang kala mo sila yung mga attack dog, hindi mo na rin makita. Bakit? Wala na atang nagbibigay ng pondo. Di umano. Ang saklap, di ba?
Lahat ng pinagawa niya sa mga Duterte, grabe. Lalong nag-uumapaw ang kagustuhan ng taong bayan na makabalik ang mga Duterte sa, lalo na pagkapangulo. Si BP Sara, kung pwede nga lang si Tatay Digong Di ba? At ibabalik ni BP Sara ang katahimikan ng Pilipinas. Yan ang maganda. Di ba? Kaya isolid natin yung PDP plus 2 at siyempre si BP Sara. Doon sa isa, ako sa akin lang naman yun, ako, sarili kong opinion. Bago magkatapusan o katapusan nitong Abril, magdidesisyon ako kung kasama siya doon sa 12 ko. Pero yung 10 at isa, okay na ako doon. Kasi para kay BP Sara. Ngayon, may usapin na naman. Ano yan ganyang apelido yan Oo nga po, nandun na po tayo. Hindi naman po tayo ang tatakbo si BP Sara. Kung in-endorse ni BP Sara, suportahan. Ewan ko sa inyo kung kayo po ay talagang gusto nyo ang ating BC na maging presidente. Sa akin, kaya ako ginagawa ito at gagawin ito para kay BP Sara. Yun ang hangad natin lahat. Diba? Basta ako sa katapusan na Abril. Kaya mga classmates, yung 10 ng PDP laban, yung 10 na itinaas ang kamay ni former President Duterte, yun ang iboboto natin. Yan. Si Attorney Jimmy Bondok, Attorney JB Hinlo, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Raul Lambino, Congressman Rodante Marcoleta, Dr. Marites Mata, Actor Philip Salvador, Senator Christopher Bongo, Senator Ronald Bato de la Rosa, at of course, ang paborito ko, Pastor Apollo Kibuloy. Tama. Ngayon, kung yung ini-endorse ni Vice President ay kursunadan yung ilagay, nasa sa inyo yun. Kita nyo? Di ba? Ganon din ang pasya ko. Ganon din ang sinasabi ko. Nasa inyo yun. Pero sabi ko nga, kayo ho ang maglalagay, kayo ang magpapasya. Pero kung kursunadan nyo manalo si BP Sara, bigyan nyo ng boses ang inyong mga kamay. Eto. B, nakakuha ng pinakamabang trust rating. Talaga naman makakakuha. Bakit? Wala na talaga Ibang klase na ho ang rating. Bagsak lagpak talaga. Dahil kanino, mamaya, pagdating sa dulo ng ating video, dahil kanino, baka mamaya malaman nyo kung dahil kanino. Pero dito, ibibigay muna natin, balita dito. Kapapasok lang nito mga kasama ano raw? Mas mababa pa ito sa nakuha ni Noynoy Aquino noong panahon ng from 2010 to 2016. Nangangahulugan lamang na sa ating kasaysayan ay ang pinakamababa ang nakuhang approval at trust rating ay si Presidente Bongbong Marcos. Kaya marami ang nagsasabi na bakit hindi pa mag-resign yan ay wala namang naniniwala na dyan. Diba? Nahin ko lang po itong latest survey na kung saan ay bumagsak po yung ang trust at approval ratings po ng Pangulong Marcos Jr. kumpara po dito kay Vice President Sara Duterte na napakataas po ang itinaas. Ano ho bang masasabi po ninyo? Well, makikita natin dito ang pulso ng bayan precisely because isinusuka na ng sambayanang Pilipino ang mga namumuno ngayon. At yan ay hindi lamang opinion, no? Yan ay lumalabas na sa mga surveys, and in this case, very prestigious ang one of the top 2 survey groups ang nagtalaga niyan, no? And lumalabas sa ating survey na yan na talagang kumpirmado na yung findings ng Publicus Asia sa pamamagitan ng Pulse Asia. Ay nakikita natin ngayon na talagang negative, no? Negative na ang dating
ng ratings ng Pangulo at habang bumubulusok ang ratings ng Pangulo ay siya namang pagtaas ng ratings ng ating kagalang-galang na Vice Presidente. Yan ang maliwanag na nangyayari na sa nakikita natin ngayon. In fact, sa Palsesya nga dito sa March 2025, ang dito dumiretso na tayo sa approval rating wala naman malapit din Sa trust rating ng Palsesya, 25%. Ang trust rating, ang distrust ay 54. So ang net trust rating ay negative 19. At ito ay inihahalin tulad na date sa mas mababa pa ito sa nakuha ni Noynoy Aquino noong panahon ng from 2010 to 2016. Nangangahulugan lamang na sa ating kasaysayan ay ang pinaka-mababa ang nakuhang approval at trust rating ay si Presidente Bongbong Marcos. Kaya marami ang nagsasabi na bakit hindi pa mag-resign yan ay wala namang naniniwala na dyan. At palagay ko. Totoo nga naman mga kasama. Kahit mga simpleng tao, abogado, Supreme Court. Oo, parang sinasabihan na, mag-resign ka na lang. Wala nangyari sa bansang Pilipinas. Oo, hindi natin malaman at merong supporter pa sa bagay. Oo, nagbabayad nga pala ito di umano sa mga bulager. Oo, kaya lumalakas. Kita nyo dati itong Pulse Asia. Dati kung makagawa ito ng survey, laging pumapabor. Kanino? O, sa nakaupo ngayon. Ngayon, bakit nagkabaligtad? Ang tanong. Kasi kitang-kita naman talaga. Hindi naman maitatago O, at saka sila, nababatikos din. Pag nagbigay sila ng survey, tapos may magsosurvey na kalye survey, uncut, talo na sila. Dito kasi pag tinanong nila, pag in-invite sila, o sige nga, mag-survey tayo sa bayan. Baka maano pa sila. Ang tawag mabisto. Diba? Kung dodoktorin pa nila ang darating na eleksyon na nagpapakita na ng sintomas sa mga OFWs, ay lalo nang mawawala. Negative na nga ngayon baka maging negative na yan. Baka mawala na pati ang positive trust rating na yan. Tama. Pero Kaado, ito ba paano ba ano bang nakikita po ninyo? Ano magiging implikasyon nito? Lalo na ang presidente yung nag-endorse doon sa kanyang alyansa, doon sa kanyang mga senatorial candidates sa darating po na halalan. Malaking epekto ho ba ito? Lalo na itong trust at approval ratings ng Pangulong Marcos ay bumagsak. Nagpapanik Nagpapanik na nga ang mga kandidato ng alyansa bagoong dahil nasasabay sila sa nasasabay sila sa pagbulusok ng rating ng Pangulo. Alam mo, ang ginawang sakripisyo ni Presidente Rodrigo Duterte, na nakita na sa bayan ng Pilipino na kung ang isang dating Pangulo ng Pilipinas na kinagigiliwan at minamahal ng taong bayan ay kaya-kaya nilang kidnapin at ipatapon sa ibang bansa in violation of our sovereignty, in violation of our laws, in violation of even our conscience, nangangahulugan lamang na wala ng konsyensya talaga, mga nakaupo dyan, nagkontsabahan pa. Hindi lamang 2, 3, 4, siguro hanggang 5 na cabinet officials ay involved dyan, directly. Hindi pa natin sinasabi yung mga indirect, ultimong mga kandidato ng Alyansa Bagoong ay nag-endorso na ng mga kandidato ng PDP Laban. Ang nakikita ko rito na handicap lamang ng PDP Laban ay sapagkat despite the fact that Bongo and Bato have taken the lead in the surveys, ay kulang sila 10 lamang ang kanilang kandidato. At doon maaari na ang pagpilian siguro 1, 2 hanggang 3 sa kandidato sa labas ng PDP Laban. Kung meron pa silang hindi papasok sa mga kandidato ng PDP Laban,
ay dapat lamang at minumungkahi ko na huwag silang kumuha sa mga hindi ini-endorso ng mga Duterte. At kung kukuha man sila sa mga hindi ini-endorso ng Duterte, si Sara man o si Digong, ay huwag silang kumuha sa Alyansa Bagoong. Yan! Ano, ang dami magnanakaw dyan. Yan! Alyansa Bagoong. No? Meron pang nakumbik dyan eh. Oh, di ba? Yan ang nakikita natin ngayon. Ang pagtaas na hindi di umano ito ha. Ito miski San survey, miski na Kali survey lamang. Oh. Lumalabas na mga kandidato ng PDP lamang, at least I would say 6 of the 10 are showing good ratings, very good ratings, and rate increases ever since Tatay Digong was kidnapped and brought to The Hague. Hindi lang oo. Pero may tama naman si Kado. Pero isusolid natin yan. Hindi lang naman 6, 10, 12 ang kailangan natin. 12, 10 plus 2. Magaling talaga to si Kado eh. Ibang klase magpaliwanag eh. Kaya, totoo lahat ng mga nababanggit. Pabagsak ng pabagsak, pabantot ng pabantot ang Bagoong Alyansang Bagoong. Grabe. Sino kaya ang nagpabagsak sa alyansa? Alamin natin bakit. Sino kaya ang magsasalita dito at ipagtatanggol niya? Pero meron pa rin boses yung mga reporter baka mamaya. Kayo na humusga kung sino yung mapag-uusapan at magsasalita rito. Ano sa tingin nyo? Tansyahin nyo kung sino ba talaga ang nagsumira at sisira at diba? Hindi ko alam pero ang pagkakaalam ko panalo na ang PDP rito. 10 plus 2. Okay, pasok natin to. Pulse Asia survey na nagpapakita na malaki po yung ibinaba ng approval at trust ratings ni President Marcos. How concerning is this for the President? Nalaman po natin na ang respondents dito ay 2,400. So sa 2,400, hindi naman po ito nagre-reflect ng sentimiento ng kabuuang more than 100 million people or Filipinos in the country. Sumasalamin din po ito sa impluwensya ng mga fake news na nagkakalat. So, kung ang mga tao man na ito ay nagbigay ng kanilang mga opinyon, maharahil ay bunga ito ng mga fake news. At kung ito man ay totoong nagkaroon ng pagsagot, hindi na naman po pabayaan ng gobyerno. Dahil dapat natin malaman ang mga respondents, saan ang mga respondents ba ito ay nakakatanggap ng totoong news o naiimpluwensyahan ng fake news. So ang mga respondents ba na ito ay hindi nakakarating ang tulong ng gobyerno? So dapat din po nating malaman ito. During the interview of Pulse Asia President Ronald Holmes, sabi niya, isa daw marahil sa dahilan ng pagtaas din ng disapproval rating ni PBBM ay yung pagtugon sa pangunahing problema like yung matataas na presyo ng bilihin, kakulangan sa kita o yung sahod at yung paglaban daw po sa katiwalian. Kaya nga, ang tanong po natin dito, 2,400, nakakarating po kaya ang serbisyo ng gobyerno? So kung saan man nanggagaling po itong opinion ni Holmes, Mr. Holmes, okay? Yan ay kanyang opinion. Siguro mas maganda rin po na malaman niya kung ano ba talaga yung katotohanan. Baka po kasi nasasapawan ng good news ng mga fake news. Ano sa palagay niyo mga kasama? Ako kasi hindi ako mapalagay. Nasasapawan ng ano daw? Bang klase talaga. Nasira ang pangalan ng boss dahil daw sa mga fake news. Yun ang naging problema. Sino kaya ang naging fake news? Yan ang tanong. Kayo ho ba? Alam niyo ho ba kung sino
ang naging fake news? Sino ho ba ang mas pinaniniwalaan ng taong bayan? Kung alam nyo ang mga kasagutan dyan, type nyo sa comment section. Baka makatulong yan sa ating survey. Diba? Ibang klase ho, basta fake news. Pero ang lumalabas sa survey, hindi ho fake news eh. Diba? Pawang katotohanan, maski false Asia na, nagbigay na ho ng survey nila. Ang lumabas sa survey, talagang lagpak talaga eh. Mahirap naman i-hocus-pocus. Diba? Kagaya nga ng sinasabi natin, pag kayo nagkali-survey, ang lalabas sa katotohanan, yung totoo. Pansinin nyo, nag-survey kami sa Hong Kong. Ano ang simpatya ng taong bayan? Diba? PDP laban. Duterte. Hindi na humahukus-pokus yun dahil yun ang lumabas sa survey namin eh. Balak nga namin mag-survey ng Singapore eh. Hindi lang namin alam yung mga tambayan ng OFW sa Singapore eh. Magbigay ka ng impormasyon kung alam nyo yung mga tambayan ng OFW sa Singapore, baka makapag-survey tayo dyan. No? Diba? Mabilis lang naman mag-teleport from Mars to Singapore. Abang-abang lang kayo mga kasama sa ating mga nilalabas na video ha. Bibigyan ko kayo ng magandang update. At syempre, i-like and share nyo agad ang ating video. Hanggang sa muli. Bye-bye!